Mapagpalang linggo at isang napakandang araw sa atin mga minamahal na kapatid. At ito ang araw ng Panginoon na tayo muli ay makikinig at tatanggap ng pagpapala mula sa kanyang salita na nasa Biblia. So tayo muna po ay manalangin mga minamahal na kapatid bago po natin pag-aaralan ang salita niya sa umagang ito. Dakilang Diyos, maraming salamat po Panginoon sa inyong kabutihan sa aming buhay. Tunay po na kayo po ay napakadakila. Tunay po na kayo Panginoon ay makapangyarihan. Na sa kabila Panginoon ng mga pagsubok na nararanasan po namin sa panahong ito, ay hindi po kayo nagkulang. Kayo ay sapat sa aming buhay. At hangad niyo po ay ang aming kabutihan. Kaya sa oras na ito, Panginoon, patuloy kang kumilos sa aming kalagitnahan, maging sa kapahayagan ng inyong salita, at naway ang inyong banal na spirito, Panginoon, ang kumilos, pang kami po ay mapuno mula sa inyong presensya, pang kami, Panginoon po, ay mabigyan ng isang panibagong perspektibo sa aming buhay. Dahil kayo po ang dakilang Diyos, makapangyarihang Diyos, na handang tumugon sa lahat ng aming pangailangan, maging sa aming buhay espiritual. Muli po, dakilang Diyos, tinataas po namin ang inyong ngalan, at ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So sa kabila mga minamahal na kapatid, sa mga bagay na pinagdadaanan natin, napakabuti po ang ating Panginoon. So noong nakaraang linggo, ang napag-aralan po natin ay may kinalaman po sa mga ina, mga kababaihan. At nasa kawikaan po tayo or sa Book of Proverbs. So tayo ay magpapatuloy pa rin po na mag-aral sa Old Testament doon po sa Book of Proverbs or sa Aklat ng Kawikaan. Ang ating tatalakayin ay matatagpuan po sa Proverbs chapter 3 verses 7 to 10. At babasahin ko po sa International Version. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Naway pagpalain ng Panginoon ang talatang nabasa sa kanyang salita sa Biblia. So ang ating mensahe po sa umagang ito ay pinamagatan ko po, Moving up to spiritual success. Pag-angat sa tagumpay ng buhay espiritual. Pag-angat sa katagumpayan ng buhay espiritual. So, meron pong salitang moving up na pag sinabing moving up, talagang ikaw ay tutuntong, yayapak ng pataas, hindi pababa, kundi you are stepping by step into a higher ground. Yan. Yun naman po ang nais ng ating Panginoon sa mga members natin na nag-aral, mga kabataan, mga teenagers, at mga bata. So, kahit na nakapikto itong pandemyang ito, na hindi kayo makapag-march sa entablado, ngunit alam ko na sa taong ito, kung ikaw man ay magtatapos or mag-moving up, alam ko na ibibigay yan ng ating gobyerno sa sangay ng ating Department of Education at saka ang CHED Commission on Higher Education. Binabati ko na po kayo, maging yung mga magtatapos sa taong 2019 to 2020. The Lord bless you kung anuman yung mga bagay na paghanda ninyo. Naway ang Panginoon ang kasama nyo while you are stepping into a higher ground.
So parang tulad po sa atin. Alam po na marami na po ang natutunan po natin sa kabila ng lockdown na ito. So step by step, marami po tayong natututunan. Tayo po ay umaangat, nag-upgrade. At yung mga bagay na hindi po natin nagagawa noon ay nagagawa na po natin ngayon. So purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Sa kabila ng mga pagsubok, kabiguan na dumating sa atin ay patuloy po tayong kumikilos. So sa Proverbs chapter 3 verse 7 to 10, ito po yung isa sa mga bagay na tinanggap po ni Haring Solomon dahil ang tinanggap niya o nirequest po niya sa ating Panginoon na hindi ang kapangyarihan sa posisyon, hindi ang salapi o kayamanan, kundi ang pinili po niya ay karunungan. So dahil sa karunungan ito, tinanggap ni Solomon ang napaka marangyang buhay, walang humpay na pagpapala for his abundant living and daily victory. Dahil nga po sa ibinigay ng Panginoon na karunungan. At dito po sa Proverbs chapter 3 verse 7 to 10, so meron pong 4 na katangian po na nabanggit kung paano naging successful si King Solomon bilang hari at bilang pagtataguyod ng karunungan na ipinagkaloob ng Panginoon sa kanya. So, una po yung tinatawag na humility. Pangalawa, health. Pangatlo, holiness. Pang-apat, honor. So, ano po ba yung humility? Yung pagiging mapagpakumbaba. Ito po yung quality that make us like Jesus. Alam natin ang ating Panginoong Hesus ay nagpakita ng katangiang ito. Pangalawa, yung salitang holiness. So, ito naman po yung characteristic that identifies us as Christian. Pagkamatuwid, kabanalan. Kasi sino po ba yung nagdadala ng kabanalang ito? Ang mga anak ng Diyos, ang mga Kristiyano, ang mga lingkod ng ating Panginoon. Pangatlo, yung tinatawag po na health. So kasama rin po ito sa ating pag-aaral. Pag sinabing health, it is the physical benefits that flow from being right with God. So kung tayo ay totoo sa ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon, magiging maganda, maging ang ating kalusugan sa lahat ng aspeto ng ating buhay. At pang-apat, yung tinatawag na honor or parangal. Ito po yung regalo. It is the gifts we give to God because we love Him. So kailangan po nating parangalan ang ating Panginoon mula sa ating pagbibigay dahil mahal natin siya. Dahil lahat ng mga bagay ay pinagkaloob niya sa ating lahat, di ba? So ito yung mga 4 na nangyari rin po kay Solomon at pwedeng mangyari po sa atin. So ito po yung magiging susi sa atin, mga minamahalang kapatid, para tayo ay makaangat sa tagumpay ng ating buhay espiritual. So ano po ba yung mga susing ito? At isa-isahin po natin. At meron po akong 4 na ipupunto sa umagang ito. Number 1, humility of being Christ-like. Humility of being Christ-like. Ang pagiging mapagpapakumbaba sa pagiging katulad ni Kristo. Sabi nga po kasi sa verse 7 ng chapter 3 of Proverbs, do not be wise in your own eyes. Do not be wise in your own eyes. So ano po ba yung sumasalungat sa salitang wise? Siyempre, mangmang. Pero isa sa mga bagay na pinili ko ay yung tinatawag po na pride. Sabi nga po sa Proverbs chapter 16 verse 18, pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall. Na ang pride, mapagpaimbabaw. Ito po yung unang hakbang sa kabiguan o pagkabigo, pagkatalo, pagkahulog. Parang si Lucifer na dahil sa kanyang pagiging prideful.
So siya po ay nahulog at siya po ay pinarusahan po ng ating Panginoong Diyos. So kung ito yung umiral sa atin, how can we have humility? Tulad po ng mga Pariseo na nabanggit po sa Biblia, pride identifies us with the Pharisees. Kung meron po tayong espiritu na ganito, yung pagiging prideful or pagiging pride, so tayo ay humalin tulad po sa mga Pariseo na nabanggit sa Biblia, na sarili lang nila ang iniintindi nila, hindi nila iniintindi yung kapakanan ng ibang tao, kung ano yung pwede nilang gawin na makatulong sa kanilang kapwa. Kaya nga ang ating Panginoong Hesus, ipinakita niya yung katangian ito. At meron po akong babasahin na nabanggit po sa Philippians chapter 2 verse 5 to 7. Ito ay ipinapakita po ni Pablo ang magandang katangian ng ating Panginoong Hesukristo. Verse 5, your attitude should be the same as that of Christ Jesus, who being in very nature God did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness. So he made himself nothing into something, di ba? So hindi naman lahat ng bagay ay nasa atin. At hindi natin kayang makuha lahat kung ano yung meron sa atin. So ano po ba yung katangian na ipinakita po ng ating Panginoong Hesus? Una po, he had a humble birth. Siya po ay ipinanganak po sa sabsaban. Bukod sa pagiging makapangyarihan niya, siya ay nagpakumbaba. Imagine yung senaryo nangyari na sa atin napakaganda yung karanasan natin sa ating kapangkanakan, pero si Jesus ipinanganak sa sabsaban. Ano pa po? He made himself of no reputation. Naging payak at simple ang kanyang buhay. Hindi nga siya nagmamayabang. Wala nga siyang dinadala kahit na siya makapangyarang Diyos. Siya yung healer. Lahat ng katangian ay meron sa kanya. Pero hindi niya ipinakita ito sa ibang tao. Ano pa po? He took himself to be a servant. Siya po ay naglingkod. Hindi siya yung pinaglingkuran. At yung panghuli pang-apat, he became obedient to the death of the cross. Siya po ay naging masunurin hanggang sa kanyang kamatayan doon sa cross. So ilan lamang itong mga minamahal na kapatid, yung mga bagay na ipinakita ng ating Panginoong Hesus sa kanyang humility. At sana may establish din po ito sa atin na hindi po ang pride ang iiral sa ating buhay. Number 2, na susi para tayo'y umangat sa katagumpayan ng ating buhay spiritual. Number 2, holiness of being a Christian. Yung kabanalan ng pagiging isang Kristiyano. May kasabihan nga po na madaling maging Kristiyano pero mahirap magpaka-Kristiyano. Kaya ang pagiging Kristiyano ay walang halong biro, hindi ito laro. Hindi ito parang kanin na pag ikaw ay kumain, isinubo dahil napakainit at iluluwa mo ito dahil nga ikaw ay napasok. Kaya nga sabi ulit sa Proverbs 3:7 sa pangalawang bahagi nito, fear the Lord and shun evil. Fear the Lord. So ano ba ang ibig sabihin pag sinabing fear? Matakot. Pag sinabing fear the Lord, ito po yung totoong pagtitiwala natin sa Kanya. Na kung ikaw ay totoong nagtitiwala sa Kanya, hindi mo siya dapat katakutan. Dapat siya yung pararangalan mo, hindi ka magdududa sa Kanya, at ikaw ay susunod sa Kanya. Kasi nga ipinakita ng ating Panginoon ang isang banal na buhay. Tulad ng ating Panginoong Hesukristo. Jesus lives a holy life, mga minamahal na kapatid. Kaya nga kung ikaw po ay nagtiwala sa ating Panginoon, ikaw ay Kanyang palalakasin at ikaw ay mamumuhay ng may katagumpayan sa Kanya. Kaya lang kung minsan, mga minamahal na kapatid, meron pong tinatawag na tukso or temptation. So ito yung isa sa mga bagay na nakasira po, na tayo po ay
hindi magtiwala sa Kanya at magiging limitado po ang mga bagay na meron po sa atin. Ngunit napakaganda po ang sinabi po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13. At ganito po ang sinabi po mga minamahal na kapatid sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Babasahin ko po sa New International Version. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can stand up under it. Minamahal na kapatid, kung minsan ang isang Kristiyano ay sinusubok pa rin ng mundong ito. Pero ang ating Panginoon, hindi Kanya hayaan na ikaw ay matukso. Pinagkakalob ng ating Panginoon ang pagsubok upang mapagtagumpayan mo ang mga bagay na ito. Alinsunod sa bagay na nais ng ating Panginoon sa iyo at sa ating buhay. Kaya kung ikaw ay nagtitiwala sa ating Panginoon, ikaw ay mamumuhay din po ng kabanalan. At magiging limitado po yung pagkahulog mo dahil sa tukso na pwedeng gawin ng kaaway sa iyo. At sa bagong buhay na meron sa atin, nakikita po si Kristo ng ibang tao dahil nakita po nila ito sa ating buhay. Hindi po ba tayo natutuwa na ang Panginoon pa ay kumikilos sa atin kung nakitaan po tayo ng isang magandang katangian dahil sa buhay ng kabanalan? So, pangatlong susi para tayo umangat sa katagumpayan ng ating buhay spiritual. Health improves because of holy living. So, ang kalusugan natin ay gaganda dahil sa ating buhay na may kabanalan. Sabi nga po sa verse 8, ito po ang sinabi ng ating Panginoon, "This will bring health to your body and nourishment to your bones." So magbibigay po ito ng kalusugan sa ating katawan at mapapalakas pa po ang ating mga buto, mga kasukasuhan. So ano po ba ang ibig sabihin nito mga minamahal na kapatid? May mga bagay o katangian po na kailangan po nating isakatuparan. Kailangan po nating ipaigtingin. Kailangan pong makita sa atin una yung salitang forgiveness. Kasi kung hindi po tayo pagpatawad, paano tayo magiging malusog? Maapektuhan po ang ating katawan, isip, emosyon. Bilang isang Kristiyano, marunong po tayong magpatawad, natuto po tayong magpatawad. Kahit ng ibang tao ay ini-stress po nila tayo. We must learn to forgive because we are already forgiven by the grace of God through His Son Jesus. Kailangan na rin po nating hindi mabalisa. Kailan po na wag na po tayong mag-worry dahil meron naman pong way para magtiwala sa Panginoon. Kung ikaw ay nagugulimahanan, ikaw ay nagiging balisa dahil sa iyong buhay, hindi mo alam kung anong mangyari sa iyo, ikaw ay nagkaroon ng matinding problema sa pamilya, sakit, sa iyong karir, relasyon. So tandaan mo, minamahal na kapatid, natututunan po ang pagtitiwala sa ating Panginoon. At kung ikaw ay nagtiwala sa Kanya, maibsan po yung tinatawag na worry. Hindi lang po na kailangan mong itigil ang pag-worry. Kailangan na maging joyful po tayo. Kailangan na magalak po tayo sa mga bagay na nangyari sa ating buhay. Whether good or bad, in season or out of season. Because we can walk in God's will. Dahil tayo po ay lumalakad po sa kalooban ng ating Panginoon. Pastor, hirap na hirap po ako ngayon dahil hindi ko po alam kung kakasya po ba yung budget po namin sa linggong ito. Ngunit tandaan mo, minamahal na kapatid, na kikilos ang ating Panginoon sa iyong buhay. Dahil napakabuti po ang ating Panginoon. Kaya nga ang ating buhay, sana po, bawat araw tayo po ay nagagalak, tayo po ay masaya sa kabila ng mga pagsubok na dumating.
Kasi kung ini-exercise natin ito habang nasa mundo pa lang po tayo, kalulugdan po tayo ng ating Panginoon. Dahil ipinapakita po natin ang ating totoong pag-ibig maging sa ating kagalakan sa Kanya. Hindi lang po yan, mga minamahal na kapatid. Kung ikaw ay isang mananampalataya ng Panginoon, maiwasan mo yung mga bagay na makasira sa iyong sarili. At dahil diyan, magiging magandang takbo daloy ng iyong kalusugan with your body and soul, na hindi ka na nagtatanim ng galit sa iyong puso, na hindi ka na nagiging negatibo sa anumang bagay, na hindi ka na nagiging galit, na ikaw ay nakukontento sa mga bagay na meron sa iyo, na hindi ka na mapagpaimbabaw. Di ba napakaganda ang buhay na kay Kristo pagkat ang iyong kalusugan ay makakaangat din. Pang-apat, mga minamahal na kapatid, na susi para tayo umangat sa katagumpayan ng ating buhay spiritual. Honoring God in giving increases His blessing. Ang pagbibigay ng karangalan sa ating Panginoon sa pamagitan ng ating pagbibigay sa pagbabalik loob sa Kanya or pagbibigay ng ating kaloob sa Kanya ay madadagan po ang pagpapala na ipagkakaloob po ng ating Panginoon. Nabanggit nga po sa verse 9 ng Proverbs 3. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Di ba? Honor the Lord with your wealth. So, salamat dahil ang simbahan po ay nagtuturo po na kailan po nating ibalik kung ano yung pagmamay-ari ng ating Panginoon at kailan tayong magbigay sa Kanya sa pagbibigay at pagtulong din po natin sa mga lingkod ng ating Panginoon. Kasi ang pagbibigay, mga minamahal na kapatid, it really teaches us the joy of living by faith. Kung totoong mahal natin ang Panginoon, mahal natin ang mga lingkod. Kahit sabihin po natin na ito na yung pinakahuling dime, pinakahuling pilak na meron sa'yo, ibibigay mo pa rin ito sa Panginoon. Pagpapakita ng totoong buhay na may pananampalataya. Kasi kung ikaw ay nabubuhay ng may pananampalataya, ito ay isang napakagandang hamon sa iyong buhay. Why? Because ang iba kasi, meron silang fear sa kanilang pagbibigay. At sabi nila, I am afraid to give. Kasi kung sila ay magbibigay, mawawalan na po sila. Hindi nila naisip na kung sila ay magbigay, ay dadaloy at kikilos po ang pagpapala ng ating Panginoon. Pero kung ikaw ay may pananampalataya po sa ating Panginoon, mga minamahal na kapatid, ganito ang iyong sasabihin, I am blessed. I can't withhold. Ako'y pinagpala, hindi ko kayang sarilinin, hindi ko kayang hawakan, hindi ko kayang akin lang ang bagay na ito. Kaya mga minamahal na kapatid, ito lang po ang challenge sa atin. Ikaw ba ay handang umangat sa iyong buhay sa pamagitan ng mga susing ito para sa katagumpayan ng iyong buhay espiritual, na kailangan po nating maging mapagpakumbaba, kailangan po nating mamuhay ng kabanalan, at kailangan po nating ikapamuhay ang kabanalang ito para gumanda ang ating kalusugan, at kailangan nating mabigyan ng karangalan ang ating Panginoon sa ating pagbibigay para pagpalain pa po tayo. Kaya mga minamahal na kapatid, will you start using this case to open up your heart today? Handa ka na bang buksan ang iyong puso? Handa ka na bang susihan ang iyong puso para tanggapin ang pagpapalang ito ng ating Panginoon sa iyong buhay, na siya ang dapat mong paglingkuran sa iyong buhay? Kaya minamahal na kapatid, sana po nabigyan ko muli kayo ng isang napakagandang encouragement mula po sa kanyang salita, that God wants us to move into a higher ground to our spiritual success. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Dakilang Diyos,
Salamat po Panginoon sa inyong mensahe at patuloy kayong kumilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. Hindi po madaling tungkulin ang pagiging isang Kristyano at marami po kaming pagdadaanan nito. Kaya patuloy kayong kumilos, Panginoon, sa amin na kayo ang may taas po sa aming buhay, sa aming sarili. At dalayan ko, Panginoon, na mapalakas ang bawat isa sa kabila ng mga pinagdadaanan po namin ngayon. Naway, kayo pa rin, Panginoon, ang mag-ilaw sa amin. Kayo pa rin ang makita, Panginoon, na sa aming buhay, Panginoon, ay nakikita po ang iyong pagpapakumbaba, ang iyong kabanalan, na sa pamagitan ng aming buhay, nakita po kayo, Panginoon, na kami po ay mapagmahal sa aming kapwa dahil handa po naming ibigay ang tulong na pwede po naming ipagkaloob ni numan. Mga minamahal na kapatid, kung hindi ka pa handa at maaaring ikaw ay hindi pa rin umaangat, hindi pa rin nag-grow dahil marami pa rin mga bagay na kailangan mong ayusin sa iyong buhay, ito na ang tamang panahon para lumapit ka. Kung ikaw ay isang Kristyano pero parang hindi ka lumalago, lumapit ka sa ating Panginoon. I-confess mo sa Kanya at manalangin ka na Siya ang patuloy na kumilos sa iyong buhay. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa inyong mga salita. Maaaring ako po ay matagal na pong naglilingkod sa inyo pero parang hindi pa ako lumalago. Tulungan niyo po ako at patawarin niyo po ako kung minsan hindi ko po ginagawang aking makakaya na paglingkuran ka. Hindi ko po ginagawa yung mga bagay na alam kong makatulong sa aking pananampalataya. Kung minsan ako po'y nanghina at parang ito yung nagdadala na sa akin ng kabiguan. Salamat po na mayroon po kayong mga pangako na sa inyong salita. Hindi niyo po ako iiwan at hindi niyo po ako pababayaan. Mga minamahal na kapatid, kung wala pa si Jesus sa iyong buhay, kahit anong gawin mo, pero parang hindi ka lumalago kahit anong gawin mo, parang malayo ka pa rin sa ating Panginoon. Kahit anong gawin mo, na pagpupuno sa mga bagay na meron sa iyong buhay, sa iyong pamilya, sa iyong kabiyan, pero parang wala pa rin. Maring ang kulang, mga minamahal na kapatid, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Dahil sa pamagitan niya, siya nagpakumbaba. He humbled himself sa kanyang virgin birth. He served people not of being served. He gave his life as he obeyed his Father in heaven. He sacrificed himself for the salvation of all mankind. Kaya napakabuti po ang ating Panginoon at naway tanggapin mo siya. At maring ganito ang iyong dalangin, mga minamahal na kapatid. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Salamat po na nakita ko ang totoong kalagayan ng aking buhay. Hangad ko na ako'y magtiwala sa iyo bilang aking Panginoon tagapagligtas. Kaya tinatanggap kita bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Kayong kumilos, kayong maghari sa akin. At naway pagpalain niyo po ako na kayo ang mabigyan ng kaluguran sa aking buhay. Amen. Kapatid, naway pagpalain po tayo at patuloy tayong gumawa ng kalooban ng ating Panginoon to move up to our spiritual success. May God bless us all. And have a fruitful week ahead at patuloy tayong maging halimbawa sa lahat. To God be the glory.